Welcome to RNDWay Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Japan magbibigay ng destroyer, Asagiri warship papunta na sa Pilipinas. Isipin mo ito, nagkatutukan ang warship ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea at umatras ang Chinese warship, hindi dahil sa diplomasya, hindi dahil sa warning, kundi dahil armado at handa ang barko ng Pilipinas. At ngayon, mas malakas pa ang paparating. Sa nakaraang video ay pinag-usapan natin ang Notice Award para sa 577 metro multi-role response vessel. Ngayon, isang Japanese destroyer, mga Abukuma warships, at higit 100 Filipino-made military trucks. Ito na ba ang simula ng mas matapang at mas handang AFP? Alamin natin. Kumusta mga tropa? Welcome back sa ating channel. Kamakailan lang ay ibinalita natin kung gaano kahalaga ang capable warship sa pagbabantay ng West Philippine Sea. Matapos ngang ma-intercept ng BRP Miguel Malvar ang isang Chinese warship malapit sa Sabina Shoal. Nagkaroon pa umano ng tutukan sa pagitan ng dalawang warship. At sa pagkakataong iyon, hindi na nakapalag pa ang Chinese vessel, isang malinaw na patunay. Kapag armado ang barko ng Pilipinas, mas nagiging maingat ang China. Sa sitwasyon na iyon, makikita natin ang malaking pagkakaiba ng modernong warship. Kung ibang barko ang ginamit ng Philippine Navy, tulad ng Del Pilar class, isang lumang patrol ships, mas mahirap sana mapaalis ang Chinese Navy at maaaring mas maging agresibo pa sila sa ating teritoryo. Pero dahil sa Miguel Malvar frigate, nagkaroon ng deterrence at ito ang klase ng barko na kailangan ng Pilipinas ngayon. Hindi naman nagpapahuli ang Pilipinas. Nakapag-order na ang Department of National Defense ng 2 bagong guided missile frigate na gawa ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea na may halagang 34 na bilyong piso. Mas upgraded pa umano ito kumpara sa Miguel Malvar frigates. Isa ito sa pinakamahal na proyekto ng AFP Modernization Program. Pero kahit may paparating, kulangan pa rin. Dito na papasok ang inaasahang Abukuma class destroyer escorts mula sa Japan. Umaasa ang Pilipinas na matutuloy ang transfer ngayong taon at may mahalagang kondisyon ang Pilipinas. Hindi tatanggapin ang barko kapag tinanggalan ito ng armas. Ibig sabihin, kapag natuloy, armado ang darating na Abukuma warships at malaking tulong ito sa West Philippine Sea Patrol, Maritime Defense at Naval Presence. Pero may mas malaking development. Hindi lang Abukuma ang maaaring makuha ng Pilipinas, kundi pati Asagiri class destroyer. Ang Asagiri class ay destroyer-type warship na mas malaki, mas armado, at mas malakas. Ito ay dinedecommission na ng Japan Maritime Self-Defense Force at balak i-transfer sa mga kaalyadong bansa. At ayon sa balita, Pilipinas ang isa sa pangunahing kandidatong tatanggap nito. Ang Pilipinas ay pinakamalapit na kaalyado ng Japan sa Southeast Asia. May territorial disputes sa West Philippine Sea at nangangailangan ng modern warships. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit Pilipinas ang gustong pagbibigyan ng Japan. Hitik sa armas ang Asagiri class. May Harpoon anti-ship missiles, torpedoes, naval guns, radar systems at anti-air systems. At isa pang mahalagang armas, Phalanx Close-in Weapon System. Ito ang ginagamit laban sa missiles, drones, at aircraft. At sa modern warfare ngayon, napaka-importante ng ganitong defense system. May posibilidad na palitan ng Pilipinas ang Harpoon missiles ng Sea Star anti-ship missile. Ito ang ginagamit sa Rizal-class frigates, Miguel Malvar frigates, kung saan mas modern, mas advanced, mas compatible sa Philippine Navy. Kahit libre o transfer ang warship, kailangan pa rin ng Pilipinas ng
budget para upgrades, maintenance, at syempre, crew training. Dahil ang destroyer ay mas malaki, mas mahal, at mas komplikado kumpara sa mga nakasanayang barko ng Philippine Navy. Pero sulit ito para sa national defense, sovereignty protection, at maritime security. Sigurado mabad trip na naman nito ang China kapag nagkataon na matanggap ng Pilipinas ang mga ito. Habang lumalakas ang Navy, lumakas din ang Philippine Army. Formal nang tinanggap ang lagpas 100 military trucks na gawa ng F-Cura Industries gamit ang Isuzu Philippines platform. Ito yung napag-usapang natin sa nakaraang video. Ito ay bahagi ng Self-Reliant Defense Program. Karamihan ng truck ngayon ng Philippine Army ay Kia Motors, South Korea. Maganda ang kalidad, pero hindi pwedeng umasa lang sa ibang bansa. Ang bagong Isuzu-based trucks ay halos Filipino-made, mas mura, mas sustainable, at syempre, mas madaling maintenance. Maliban lang sa engine, halos lahat ay gawa sa Pilipinas. Isang malaking hakbang sa defense independence, local industry growth, at military modernization. Mula sa Japanese destroyers, Abukuma warships, new frigates, at Filipino-made military trucks. Unti-unting lumalakas ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Hindi man agad, pero tuloy-tuloy. At sa gitna ng lumalaking tensyon sa West Philippine Sea, isang malinaw na mensahe ang ipinapadala ng Pilipinas. Hindi tayo aatras, hindi tayo papayag, at handa tayong ipagtanggol ang ating karagatan. Kung gusto mo ng ganitong military updates, mag-subscribe ka na, mag-like, at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa bago nating video. Mega shoutout sa lahat ng ating top commenters, old and new subscribers. Maraming salamat po sa iyong panunood at suporta. Kita-kits po tayo sa susunod na videos. Happy Easter Sunday everyone! Ciao! Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell